Nahihilo at tila sinisikmura si Miraya nang magising kinabukasan. Hindi tuloy niya na ipaghanda ng agahan si Conrad. Madaling araw pa lang kasi ay dinaanan na ito ni Tito Lauro at isasaglit daw ang mga ito sa asyenda. Tumanggi siyang sumama. Pakiramdam niya ay hindi niya kaya. Buong umaga ay halos nakahiga lang siya. Ang bigat kasi ng katawan niya. Kung nandito lang si Conrad, may napaglalambingan sana siya. Matulog ka pa, Mira. Hinahatak siya ng antok. Tanghali na nang mawala ang sama ng pakiramdam niya. Naligo siya at nagbihis ng mas presentableng damit. Sa kabilang silid na siya nag-ayos ng sarili. Dahil hindi kasama ang mga personal belongings niya na nailipat ni Conrad. Habang sinusuklay ang buhok sa harapan ng salamin, hindi sinasadyang napalingon siya sa traveling bag niya na hanggang ngayon ay nakalapag pa rin sa gilid ng cabinet. May isang bagay siyang itinago roon. Inabot niya iyon at binuksan. Hawak na niya ang tinatagong annulment paper at marahang hinaplos ang lagda niya roon. Maybe, it's time to come clean. Mamaya, sasabihin na niya kay Conrad ang totoo. Ito na ang bahalang magdesisyon kung ano ang kahihinatnan ng pagsasama nila. Baka nga laging mabigat ang pakiramdam niya dahil sa patong-patong na kasinungalingan. Sana, gagaan na ang dibdib niya. Just in time, na ibabalik niya ang dokumento sa bag nang siya namang pagring ng phone niya. We're outside. Si Mami Liana ang nasa kabilang linya. Sandali lang po, Mami. Dali-dali niyang isinuksok sa drawer. Sa silid niya ang dokumento. Aasikasuhin na lang niya mamaya iyon. Surprise! Kaagad na yumapos si Kali sa kanya na halatang miss na siya nang mapagbuksan ng pintuan. Kasunod naman si Mami Liana at ang driver na may bitbit ng mga groceries. Nagmano siya sa biyanan at humalik sa pisngi nito. Ate Mira, miss na talaga kita. Yakap naman niya kay Kali sa baywang at nakasandal ang ulo nito sa balikat niya habang magkapanabay na pumanhik ng kusina. Miss na din kita. Tinapik niya ang balikat nito. Alam mo, mas lalo ka yatang gumaganda ngayon. Napakaganda naman talaga ni Kali, lalo na sa suot nito. Ganito rin siguro kaganda ang nanay nito. Kali, ibigay mo na yung regalo mo kay Ate Mira mo. Oh my God, I almost forgot. Nakangiti itong lumayo sa kanya at bumalik sa sala kung saan inilapag nito ang paper bag kanina. Tingnan mo ang batang yan. Naiiling na po na naman ni Mami Liana. Nakaagad na naghagilap ng apron sa cabinet. Kumuha na rin siya ng kanya. Kahit hindi naman siya siguro kung para saan ang paghahanda nila. Wala naman siyang alam na may birthday ngayon. Ngunit ang daming ingredients. Anong okasyon, Mami? Nilagyan niya ng hand soap ang kamay at hinugasan sa ilalim ng gripo. I just thought of having dinner with you. Parang papa-welcome back sa inyo. Napangiti naman siya. Nakakahawa naman kasi ang enerhiya ni Mami Liana. She is always happy. No wonder, mukha pa rin siyang bata. Ang nanay niya, ano kaya hitsura nito? Well, at least, she got the feeling of having a mother every time nakasama niya si Mami Liana. May itatanong ka? Umiling siya at basta na lang ito niyapos. May problema ba? Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ako nagpapasalamat sa kabaitan mo? Nasabi ko na rin ba sa'yo kung gaano ako kasaya na ikaw ang naging asawa ng anak ko? Sinilip nito ang mukha niya. Cheer up. No tears, okay? This is a happy day, Mira. Tumango naman siya at nakangiti. One last thing, Mami. Naisip ko lang kung bakit hindi kayo nag-asawang muli. Tumitig naman ito sa kanya at ngumiti. I am Alagdameo. I only love once. Ang totoo, lahat kami. Lahat kami. Sana magawa din iyon ni Conrad sa kanya. Kapag bumalik na ang alaala nito, ang daming posibilidad. Nakakatakot. Eto ate,
Nabulabog sila ni Kali sa pag-iisip niya. Bit-bit nito ang nakasupot pa mga feeding bottle. Bakit may ganito? Takang tanong niya na nangungulot pa ang noo. Naraanan namin sa mall kanina. Habang nag-groceries kami, sabi ko kay tita, ibibili kita para sa'yo. Kasi naman, malapit na naman na magkaroon kayo ng Little Conrad at Little Mira. I'm just so excited, ate. Gusto ko nang kargahin ang pamangkin ko. Nangingislap ang mga mata ni Kali habang nagpapaliwanag. Wala sa sariling nahaplos niya ang flat na puson. Anak, sino ba ang ayaw? Sana nga magkaanak na sila ni Conrad. Nang sa ganon, may laban siya kumpara kay Olga. Alam niyang masyadong makasarili. Pero iyon ang hiling ng puso niya. Na sana, mayroon na ngang nabuo sila para manatili sa kanya si Conrad. Makalipas ang ilang saglit, ay abala na sila sa paghahanda ng pagkain. Ma'am, hindi ko alam na nandito pala kayo. Speaking of the devil, napakaganda talaga ng boses nito at napakagwapo. Ni hindi malang nila na malaya na nakapasok na pala si Conrad. Humalik ito sa ina at kay Kali. Pagkatapos ay naglakad papalapit sa kanya nang hindi tinatanggal ang mga titig nito. Walang sali-salitang niyakap siya nito. Ang buong araw na pagkamis niya sa asawa ay napawi kaagad nang makita at maramdaman niya ito. Miss na niya ito sobra. Sorry, hindi kita mayakap. Marumi ang kamay niya. It's okay. Tinanggap na lang niya ang pagpatak ng halik nito sa kanya. Nakalimutan niyang nasa paligid ang biyanan at si Kali. Namula tuloy siya sa kantsawan ni Mami Liana at ni Kali. Uy, ate, kuya, ang sweet naman. Nakangiti lamang si Conrad. Ginulo nito ang buhok ni Kali, saka bumitaw sa kanya at inilagay muna sa ref ang dala nitong pagkain. Conrad, ayaw mo sa presensya namin? Nanunod yung tanong naman ni Mami Liana. Hindi naman po. Yayayain ko lang sana ang asawa ko na kumain sa labas. Umangat naman ang kilay ni Mami Liana at namaywang. Mas masarap ang pagkain na niluto namin. Alam ko, isang patak pa ng halik ang iginawad nito sa kanya. Nood ka muna ng TV. Or gusto mo, ikuha mo na kita ng pampalit. Hayaan mo na, sasala na muna ako. Habang nakaupo ito sa couch, manaka-naka itong tinatanong ni Mami Liana tungkol sa lakad nito, papunta sa asyenda. Sobrang yaman naman talaga ng mga Lagdameyo at laking tuwa niya na kahit mayayaman ang mga ito, itinuturing siyang mabuti. At lalo na si Kali. Sosyal ito kung kumilos. Pero ito, parang gamay na ang paghahanda sa kusina. Matagal pa ba yan? Hindi mapigilan ni Conrad na yakapin siya mula sa likuran. Balik sweet na naman si Conrad. Iba kaysa kahapon na ubod ng seryoso. Iba sa lalaking mapusok na makipagniig sa kanya kagabi. Malapit na. Gutom ka na ba? Sinubuan niya ito ng piraso ng ginayat niya. Gamit ang kamay, tinanggap naman iyon ni Conrad at nginuya. Medyo. Inabutan ito na lalagyan ng kutsara nang hindi humihiwalay sa kanya ng yakap. Parang batang naglalambing na ibinigay nito sa kanya ang kutsara at inginuso ang beef steak na nasa platter. Naiiling na naman siya na sumandok na maliit na portion ng sauce at isinubo rito. Isa yan sa paborito ni Conrad, beef steak, na mas nangingibabaw ang asim na kalamansi. Sa malas ay napatakan ang puti nitong shirt sa gawing kuwilyo nito. Kumalat pa talaga pababa. Natatawa nitong sinundan ang pagpatakpan ng sauce hanggang sa gawing sikmura nito. I'll go change. Habang nagbibihis si Conrad sa silid nila, inutusan naman ni Mami Liana si Kali na kunin ang cake sa katabing bake shop. Sumasaludo pa sa kanya si Kali at kay Mami Liana. Hihintayin ko na rin po ba sa baba ang VIP natin? Sino kaya ang bisita? Napansin niyang may 6 na platong inihanda si Kali. Baka sina Tito Lauro at Kalex ang sasalo sa kanila.
Ayos na ang lahat. Naupo sila ni Mami Liana sa kanya-kanyang upuan at nag-uusap ng mga bagay-bagay habang sumisimsim ang babae ng red wine. Habang nag-uusap, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa hallway patungo sa bedroom. Dahil ang tagal nga ni Conrad, mabilis lamang ito magbihis. Ewan niya ngunit, may kung anong gumagapang nakilabot sa kanyang dibdib. Nahihirapan siyang ipaliwanag. Parang may sariling isip ang mga paa na tumayo siya at tumakbang patungo sa hallway. Mariin siyang napabuntong hininga. Nakailang hakbang pa siya nang biglang lumitaw si Conrad. Seryoso ang habas na mukha nito. Namumula ang mga mata nito. Sa kaniya naaninag ang tila malamig na galit sa mga mata nitong nakatutok sa kanya. Tila ba siya pa estranghero rito? Nagsimulang kumabog ang dibdib niya nang makitang nagtatagis ang mga bagang nito at gumigitiw ang mga ugat sa mga braso nito. Tila galit ito. Pero bakit nga ba galit ito? Okay lang naman ito, ilang minuto lang ang lumipas. Bumaba pa ang tingin niya at napansin ang hawak nito na kung anong papel. Kung ano man ang nabasa nito sa kapirasong papel na iyon. Dahilan para bigla ang pagbabago ng mood nito. Ang kulay ng papel, ang mga letra, iyon ang dokumentong pinirmahan niya at itinago niya sa kanyang drawer. Sa kung paanong dahilan at hawak ngayon ni Conrad ang annulment paper. Ang patunay ng kasinungalingan niya. Bakit kailangan pang mas maunang makita iyon ni Conrad kung binalak niya namang aminin na ang totoo? Napakatanga niya. Pakiramdam niya ay nagiging malapot ang dumadaloy na dugo sa buong sistema niya at sumisikip ang lagusan ng daanan ng hangin patungo sa kanyang baga. Ang mga tuhod niya ay nagsimula ng mga tog. Nakita niya ang matinding emosyon. Ang mga matang kanina lang ay puno ng pagmamahal na nakatitig sa kanya. Ngayon ay purong hinanakit at galit ang nasa silip niya. Nakita ko to sa iyong drawer. Itinaas nito ang dokumento. Mababa ang boses nito. Wala na ang lambing at suyo. You lied to me. Tila patalim na tumutusok sa kanyang puso ang mahina ngunit bariing pagkakabanggit nito sa bawat salita. Ramdam niya ang panlalamig sa kanyang balat. Humakbang ito at napaatras naman siya. Natatakot siya. Ramdam niya ang galit sa mga mata nito. Humakbang pa ito ng 2 beses papalapit sa kanya. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya sa hindi itinatagong galit sa mga mata nito. Gusto niya magsalita pero hindi niya matagpuan ang sariling tinig. Anong nangyayari, Conrad? Ang nagtatakang si Mami Liana ay hindi na magawang manahimik. Walang kahit sino man sa kanila ni Conrad ang umiimik. Kinuha nito ang hawak ni Conrad. Sumabog ang katotohanan. Hindi na niya magawang pangalanan ang uri ng kabang gumagapang sa dibdib niya. Sa buong durasyon na binabasa ni Mami Liana ang papel, nakapako lang ang titig nila sa isa't isa. Kung ilang ulit na umawang ang bibig niya para magpaliwanag, hindi niya mabilang. Hindi niya mahanap ang tapang. Gusto niyang maiyak sa harapan nito. Annulment? Halos walang boses na lumabas mula sa bibig ni Mami Liana. Nagpalipat-lipat ang titig nito sa kanilang dalawa. Alam niyang humihiling ito ng paliwanag. Conrad. Mira. Lumalabo na si Mami Liana sa kanyang paningin. Nagsimula na kasing pumatak ang mga luha niya. Lahat ay natatakot siya. Takot siya sa kung ano ang magiging reaksyon ni Mami Liana. Dahil kahit siya ay nagsinungaling rito. Nagplano kayo ng... Yes. Pareho kaming pumayag na tapusin ang kasal na to. Nakakaalala na ito.
Sa isang iglap lang, ay bumabalik na ang alaala nito. Patunay ang pagkawala ng suyo sa mga mata nito kapag nakatitig sa kanya. Kaharap niya ngayon. Pero sa totoong Conrad, wala siyang halaga. Ikinasal lamang siya rito dahil sa utang na loob ng pamilya nito sa kanyang ama. Tama nga si Olga. Kapag bumalik na ang alaala nito, kakalimutan din siya ng asawa. Babalikan nito ang dating buhay. At mas malamang, nababalikan nito si Olga. Selos na selos siya kay Olga. Nagawa man itong pansamantalang kalimutan ni Conrad. Sa huli, ito pa rin ang hahanap-hanapin nito. Mira. Tigmak sa luhang hindi siya muling bumaling sa tingin ng babae. Kailangan niyang sabihin rito ang buong katotohanan. Tila problemadong napahawak ito sa sentido. Kailan pa ito ha? Hindi man masabi niya. Nung birthday po ni Lolo, naging marahas ang paghinga naman ni Mami Liana. Napahawak ito sa dibdib at ilang saglit na hindi nakahuma. Plinano niyo ito mula sa likuran ko. Wala man lang kagatol-gatol ang pahayag ni Conrad. Dahil ang totoo, Mami, hindi dapat nangyari ang kasal na to. Dapat ay nakahanda na siya sa ganitong paghaharap. Pero sino nga ba ang magiging handa sa mga ganitong komprontasyon? Ang sakit-sakit lang ng mga binabitawan nitong salita. Nasaan na ang Conrad na mapagmahal at nagpapahalaga sa kanya? At hindi mo man lang tinanggihan? Tanong sa kanya ni Mami Liana. Do I have a choice, Ma'am? Umiigting na rin ang boses ni Conrad. Nakita niya ang pagdilim na mukha nito. Mula pagkabata, wala na kayong ibang sinaksak sa utak ko, kundi pakasalan ang babaeng ni minsan na hindi ko nakita. Kayo ang nagdesisyon sa buhay ko na nagawa ko nilang tanggapin. Wala akong pagpilian. Ikaw, si Lolo. Dahil ang tanging gusto niyo lang ay pakasalan ko ang anak ni Mang Raul. Hindi nakasagot si Mami Liana. Siya naman ay patuloy lang sa pag-iyak. Yes, Ma'am. Naaalala ko na ang lahat. Ang lahat-lahat. Sana hindi ko na lang pinilit na makipaglapit sa tatay ko. Sana hindi na lang ako naghangad ng isang kumpleto at buong pamilya. And worst, sana hindi ako pinanganak bilang isang Lagdameo at Alvarez. Lumagapak ang palad ni Mami Liana sa pisngi ni Conrad. Pero hindi ito natinag. Namula iyon sa lakas. Pero nanatiling matatag ang lalaki. Mami, naiiyak na pigil naman niya kay Mami Liana. Nantangka sana nitong sundan ang pananampal kay Conrad. Ang mga mata ni Conrad ay muling lumapat sa kanya. Huminga ito ng malalim. Parang kinukurot ang puso niya sa nakikitang hinanakit sa mga mata nito. Tumalikod ito at inilagay sa magkabilang baywang ang mga kamay. Nang muling humarap, ay mas naging matapang na ang galit nito. At alam na alam niyang sa kanya lahat. Nakatuon ang galit na iyon. Nagsisisi siya. Sana sinabi na lang niya. Bahala na lang sana kung nagalit ito. Dahil kung tutuusin, karapatan ni Conrad na malaman ang lahat. Dapat sinabi mo sa akin na mas maaga. Ang baba ng boses nito ay tila puno ng hinagpis. I'm sorry.
Iyon lang ang alam niyang tamang sabihin. Ang mga kamay niya ay hindi niya mapigil na pagkuskusin. Kagat niya ang pang-ibabang labi upang supilin ang matunog na paghikbi niya. You're not sorry, Miraya. Nasaan na ba ang Mira? Ang babe na lagi nitong ginagamit sa kanya. Naglahong parang bula. Conrad, hayaan mo naman akong magpaliwanag. Pagmamakaawa niya habang pumipiyok na ang boses niya. Anong ipapaliwanag mo ha? Isinalya ni Conrad ang kamay niya na nagtangkang humawak sa braso nito. Mabuti na lang at nasalag siya ni Mami Liliana. Ano pa ba ang sasabihin mo? Nasasaktan si Conrad. Habang binabasa ko ang dokumentong yan kanina, parang isang bombang bumabalik sa utak ko ang lahat-lahat. At hindi ako makapaniwala na plinano niyo ang lahat ng ito. Ikaw at ang iyong ama para magkaroon ka ng magandang buhay. Sana humingi na lang kayo ng pabuya nang hindi ako natrap sa kasal na to. Ni hindi ko malang pinangarap. Tumigil ka na, Conrad. Wala kang utang na loob. Nangangalit na si Mami Liana. Marahas nitong tiningnan ang ina. Putang inang utang na loob na yan. Dumadagungdong ang boses nito sa buong unit. Hindi mo na kailangang insultihin ang anak ko. Napalingon siya sa may gawing pintuan. Sa tindi ng kumprontasyon, ay hindi niya namalayang nakatayo na pala roon ang tatay niya. Kasama si Kali na may hawak na box ng cake at si Kalex na hindi malaman ang gagawin. Habang tinitingnan niya ang kanyang ama, tila gusto nang bumagsak ng lahat ng pagod at hinanakit niya. Tatay, nakahanap siya ng kakampi. Kuya Raul, hindi nito pinansin si Mami Liana. Tuloy-tuloy lang itong pumasok at kaagad na niyakap siya. Hindi nagbago ang ekspresyon kanina. Ganun-ganun pa rin si Conrad. Hindi ko pinalaki ang anak ko para lang insultuhin ng ganito. Di bali nang ako. Kung ayaw mo sa kanya, mas mabuting iuwi ko na lang siya sa amin. Tay, napahigpit ang kapit niya sa braso nito. Dahil nakita niyang nakakuyom na ang mga kamao nito. Laging kalmante ang tatay niya. Pero kapag nakikita nitong umiiyak siya, ay lumalabas ang tapang na laging nakatago sa kaibuturan nito. Tiningnan niya muli si Conrad. Conrad, sana sinabi mo nang mas maaga. Sinabi nito ang sinabi kanina. Mababanaag ang malalim na hinanakit sa dibdib nito. Marahas itong tumalikod. Umangat ang braso na tila may inaalis sa mukha nito. I need to go somewhere else. Mariing wika ni Conrad. Saan ka pupunta? Ang Mami Liana na humarang sa lalaki. Si Kali ay napalapit na sa kanila. Habang si Calix naman ay nanatiling nakatayo sa pintuan. Napahinto sa paghakbang naman si Conrad. Si someone? Walang kagatul-gatul nitong sagot sa determinadong boses at mukha nito. Hindi na kailangang sabihin kay Mami Liana. Kay Olga ito pupunta. Laging ito ang pipiliin ni Conrad. Kahit ano pa ang mangyari. Bago niya pinasok ang sitwasyon ito, mulat ang isip at puso niya na pwedeng mauwi sa ganito ang lahat. Ngunit, kinumbinsi niya ang sarili na magkakaroon siya ng pagkakataon at puwang sa puso nito
Pero naging maramot ang puso niya. Gusto niya itong ariin. Gusto niya yung nararamdaman niyang pagmamahal kay Conrad. Gusto niyang maibalik rin ito. Katulad ng kung ano ang nararamdaman niya. Ngunit, naging malupit ang tadhana. Hindi siya pinagbigyan. Dahil kahit makalimot ito, kung talagang nakapasok na siya sa puso nito, hindi madaling alisin ang damdamin nito para sa kanya. Ang sakit lang. Ang sakit-sakit na makitang lumalayo ito at binibitawan na siya ng tuluyan. Bumalik ka ngayon din, Conrad. Tuloy-tuloy ito sa paghakbang papalayo. Mabigat ang pusong sinundan niya ito ng tingin. Nang sumarado ang pintuan mula sa likuran nito, mas lalong bumuhos ang mga luha niya. Dahil alam niya sa sarili niya, lahat ng pantasya niya, kasama ang asawa, ay naglaho na. Anak, tigmak sa luhang napatingin lang siya sa ama. Iuuwi na kita. Buong-buo ang salita ng kanyang ama. Ang tapang nakikita sa mukha nito. Ganoon yung tapang at pag-alala noong unang beses na magtagpo ang mga landas nila. Ito lagi ang tagasalba niya, ang nag-iisang totoo sa gumugulo niyang mundo. Ano pa nga ba ang silbi na manatili pa siya? Kahit kailan, hinding-hindi siya mamahalin ni Conrad katulad ng pagmamahal niya rito sa matagal na panahon. Kaya ang kaunting dignidad na natitira niya sa sarili niya, panghahawakan niya iyon. Hindi siya magmamakaawa. At least, natupad ang pangarap niya. Kahit sa maikling panahon, naging asawa niya ito. Nakasama niya. Naranasan niya ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Anak, umuwi na tayo. Pinahid niya ang mga masasaganang mga luha niya. Nilingon niya ang tatay niya at sinisikap na nginitian ito. Ngunit, ramdam niya ang pait sa mga ngiti niya. Mira, you stay here. Kuya Raul, pwede nating ayusin ang lahat. Si Mami Liana na napahawak sa braso ni Tatay Raul. Wala nang dapat pang ayusin. Ramdam niya ang sakit sa kanyang ama. Nagtitimpi lamang ito. Iuuwi ko ang anak ko. Isasalba ko ang kahit kaunting maisasalba ko sa kanya. Hindi kami mamimilit. Hindi kami magmamakaawa para sa espasyo ni Miraya sa buhay ng anak mo. Isinuka ng anak mo ang anak ko. Wala nang dahilan pa para magsama pa sila. Naging sunod-sunuran siya sa mga desisyon ng kanyang tatay. Para kasing namanhid ang puso niya. Hindi siya makapagpasya. Ang gusto niya lang ay makalayo rito. Malayong malayo. Tila idinuduyan siya habang nakaupo siya sa labas ng bintana at nakatingin. Ang dami na bituin sa langit. Ngayong kumikislap ang kalangitan. Napakaganda ng tanawin. Pero hindi niya magawang lubusang matuwa sa nakikita. Sa daan ay may naraanan silang babae at lalaki. Magkasintahan sa tingin niya. Ang sweet ng dalawa. Sa kabila ng hanay naman, ng upuan ay ang mag-asawa, kung saan nakasandal sa balikat ng lalaki ang asawang babae nito. Sa likod niya ay isang pulis na may kausap sa cellphone. Love, hintayin mo ako ha. Sabay tayong magkahapunan. Asawa ko. Ilang oras pa bago itatagal ang biyahe pero
Narinig niya sa loudspeaker ang masayang sagot ng asawa nito. Hihintayin kita, love. Ibinaling niya muli ang paningin sa labas at mariing napapikit. Ang unfair ng buhay. Lahat na lang sa paligid ay masaya maliban sa kanya at sa tatay niya. Simula bata siya, lagi nilang siyang nasasaktan. Bakit ang damot ng mundo sa kanya? Masyado kasi siyang nagpakalunod sa pagmamahal. Sa sandaling kaligayahan, napahawak siya sa dibdib na dinadagsa ng hindi matawarang sakit. Magiging okay ang lahat. Isinandal siya ng tatay niya sa balikat at hinaplos ang walang ayos na buhok niya. Napipikit siya ng mariin. Gusto niya magsumbong at umiyak nang umiyak, pero hindi niya hahayaang masaktan ang ama niya nang dahil sa nasasaktan din siya. Magsisimula kang muli, anak. Kayang-kaya mo iyong gawin. Hinayaan niya lang na magsalita ang tatay niya. Kahit papaano ay napakalma siya ng boses nito at sa bawat salita ng kanyang ama. Tama ito. Makakaraos din siya. Hindi ko alam kung papaano. Pero sisikapin kong kalimutan ka, Conrad.